Okay, okay. So, ayan. Okay, so magandang araw po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Okay, itong video na po ito is intended for grade 4 pupils kasi po ito po yung lesson namin nung unang araw ng pagbabalik ng klase kahapon. Okay? Hindi ko ito nagawa sa school dahil maingay eh. Kaya ngayon na lang. Okay, sana medyo maganda yung audio tsaka narinig ako. Okay, so ang aming pong lesson kahapon is all about the sources and uses of sounds. So, ito po yung lecture na binigay ko sa kanila. So, para habang nagdi-discuss ako dito, eh meron kayong nasusundan na tawag dito, lectures. Okay? So, sound energy comes from vibrating objects or any vibrating objects. These vibrations move through a medium and reach our ears. So meaning po niyan, lahat po ng mga bagay na nagba-vibrate o umuuga, okay? Nagki-create to ng sounds. So yung lakas ng vibration niya at saka hina ng vibration niya, yun yung nagpo-produce ng sound. Kung mahina yung vibration niya at mabilis lang yung vibrations niya, mahina lang yung tunog at maiksi lang yung tunog. Pero kung malakas yung vibrations niya at matagal yung vibrations na naganap, matagal at saka malakas yung maririnig nating sounds. These vibrations move through a medium and reach our ears. Ano po ba yung mga medium na binabanggit dyan? Yung mga medium na binabanggit po dyan is ito po yung air, water, tsaka any solid materials. Sa tatlong medium na nabanggit ko, okay, kadalasan yung air ang madalas na nagiging pag dito, nagiging mode ng sounds to travel. Okay? Kasi sound energy nga siya. So sa air siya madalas na nagmo-move. Okay, meron tayong dalawang sources ng sounds. Ayan, meron tayo dito, natural sources of sound at man-made or artificial sources of sound. Dito muna tayo sa natural sources of sounds. Ano yung mga natural sources? Pag sinabi natural sources, ibig sabihin, ito yung mga sounds na galing sa nature. Okay? Unang-una, human voice. Yan, boses natin. Okay? Gaya ng nabanggit ko sa mga estudyante ko, iba-iba yung boses natin. Siyempre, iba-iba yung timbre ng boses sa bawat human, sa bawat tao. Okay? Meron tayong particular na boses. Siyempre, may iba-iba tayong identity, may iba-iba tayo ng katauhan. So, meron tayong iba't ibang identity sa boses natin. It is produced when vocal cords vibrate. Katulad ng binanggit ko, yung ating vocal cords, yung nasa lalamunan natin, pag nagbabibrate yan, nagkikreate siya ng sounds. Next is animals. Dogs barking, birds chirping, ayan. Gaya ng binanggit ko din, katulad sa mga tao, ang mga animals din, may mga particular na identity din pagdating sa tunog. Halimbawa, aso. Ano ba tunog ng aso? O, di ba? Aw-aw. Ano ba tunog ng pusa? Meow. Okay? And so on and so forth. So, ganun po yon. Hindi naman pwedeng magtunog aso yung isang ibang hayop, patulad ng kabayo, hindi naman siya pwedeng mag-imitate ng tunog ng isang aso kasi nga kabayo siya. Okay? Next is ayan, thunder caused by a lightning hitting the air. Okay? Ano po ba yung thunder? Ano po ba pinagkaiba ng thunder sa lightning? Siyempre yung thunder, yun lamang yung tunog ng isang epekto ng lightning. Okay? Tunog lang siya. Okay? Next, wind. A moving air through objects. Ayan. Kung siguro, narinig sa audio ngayon, yung tunog ng hangin ng electric fan dito sa bahay. Okay? May tunog yung wind. Kahit yung habang nagsasalita tayo sa microphone, pag hinipan natin yon, may tunog yung hangin na papasok dun sa mic. Ayan, parang ganon. Next, water. Ayan, ito yung biro ko lagi sa mga estudyante ko. Yung water, sir, yan yung yung sinew ng tita ko tuwing Christmas party. Okay?
Kidding aside, yung water, yung tubig. Okay? Flowing rivers, flowing water, kahit sa mismong gripo lang ng bahay. And then ocean waves, ayan, alon. Meron tayong example dito, when a bird sings, its throat vibrates and produces sound. Ganon din po ang nangyayari sa mga tao, sa mga hayop, sa kanilang vocal cords, nagbabibrate yung vocal cords, and then it produces sounds. Next, man-made sources or artificial sources of sound. Okay, pag sinabi man-made or artificial sources, from the word itself, man-made, ibig sabihin, gawa ng tao. Okay? Hindi ito gawa ng nature, kundi gawa ng tao. Or gawa ito ng mga bagay na ginawa ng tao. Ayan. These sounds are created by people or the machine na ginawa ng tao. Okay, number one, musical instruments. Ayan. Drums, guitars, pianos, kahit ano pang ano yan. Mga, di ba, sa MAPE, meron tayong tinatawag na woodwind, string, saka percussion. Okay, lahat po yun mga man-made. Ginawa ng tao yung mga bagay na yun. Eh. Okay, halimbawa, may particular na tunog ang tambol. Okay, drums, may guitars, saka pianos. Ayan, may mga particular na tunog o sounds yung mga nabanggit kong materials. Next, vehicles. Ayan, cars, motorcycles, and trains. Okay, ganang binanggit ko, katulad ng mga bagay na nauna, musical instruments, ang mga vehicles din, may mga particular din na tunog. Iba yung tunog ng kotse sa tunog ng motorcycle. Iba rin yung tunog ng tren. Pero all of that, nagpo-produce ng sounds. Kasi po, kapag tumakbo na yung makina ng motor o ng kotse o ng tren, it vibrates. Kaya nagpo-produce pa rin ng sounds. Okay, next. Machines. Ayan, machines. Electric fans, washing machine. Ayan. Okay? So, tumutunog din po yung mga yan. And then, electronics and radios, television, speakers. Ayan, mga electronics. Kasama na dyan yung mga cellphone natin, mga ibang gadgets. And then, alarms and bells. Okay, ano ba ang purpose ng alarm? Siyempre, pag tayo ay gigising ng maaga, kailangan natin ng alarm. Pag yung bell naman, o yung alarm din, yung bell saka alarm, medyo meron silang pagkakatulad. Minsan, kasi purpose nila is from to halimbawa mayroong in case of emergency, may nag-i-inform sa atin na may ganong situation sa isang lugar. Example, a drum makes sound when its surface vibrates after being hit. And ito, meron ulit nakalagay dito, how sound energy is produced. Although nababanggit ko na to kanina pa, pag-usapan pa rin natin. Sound energy is produced when, number one, an object vibrates. Ayan, pag umuuga. Okay? Ang lagi ko ina-example dito, kasi mayroong gitara sa classroom eh. Maggagalaw lang ako ng isang string doon, tutunog na yon. So, habang nagbabibrate yung string, as long as gumagalaw yung string, may tunog siyang napoproduce. Pero once na nagde-diminish na yung movements niya, unti-unti nawawala na rin yung sounds. Okay? Yun po, para makita ng mga estudyante ko mismo na as long as gumagalaw yung string, nagpo-produce ng sound. Okay? Ayan, vibrations create sound waves. Yun yung sound waves, yung mga sound waves na yon, yun yung mga tunog mismo na naglalakbay papunta naman sa mga tenga natin para narinig natin sila. Sound waves travel through a medium, ayan, air, water, or solid. Okay? Okay, ganito yan. Sa tatlong medium na yan, actually, mas prone sa disruptions yung sa air. Okay? Bakit ko nabanggit? Kasi kung example natin siya sa call, sa pagtawag. Yung pagtawag natin sa cellphone, which is by signal, yung kanyang transmission ng tunog, okay? By transmission ng tunog, may tawag dito, transmission ng tunog, medyo hangin yon, sa hangin okay? Sa hangin. So pag merong isang bagay na dumaan dun sa
tawag dito, sa mismong dinadaanan ng sound wave habang nagpa-transmit ng boses yung sa hangin, no? Madi-disrupt yung tunog. O, sir, parang di ko naintindihan, sir. Okay, ganito. Halimbawa, may katawagan ka sa cellphone. Okay? May dumaang eroplano. Okay? Siyempre, sa pagdaan ng eroplanong yon, medyo madi-disrupt ng konti yung signal. Magcha-choppy yung boses ng kausap mo. Okay? Kasi merong, yung habang dumadaan yung sound waves doon na dala-dala yung boses mo, merong nakakaistorbo doon sa daanan ng hangin na yon. Unlike sa mga landline, telepono. So, dumadaan yung boses nun sa mga kable, which is a solid material. So, pag ganon, mas malinaw yung boses doon. Kasi, kahit may dumaang eroplano sa taas, hindi niya maiistorbo yung daloy ng communication o ng hangin o ng sound wave doon sa kable. Okay? Gets po? Unless mapuputol yung kable, doon na madi-disrupt. Pero as long as nakatayo yung kable, okay yung kable, buo yung kable, mas malinaw yung pag-transmit ng sounds doon. The same thing din kapag tayo ay may internet connection. Di ba mas malinaw ang internet connection, mas mabilis ang internet connection kapag nasa cable siya. Kaysa yung nasa, tawag dito, yung naka parang, meron yung dating ginagamit namin yung dati nung batab medyo tawag dito. Yung smart bro pa, yung by signal dependent. Okay? Unlike dun sa may mga gumagamit ng mga fiber, mga kable, mas stable yung internet connection doon kasi nagta-travel sila through a solid material. Ayan. Then, our ears receive the sound. Ayan. Sound cannot travel in empty space because there is no medium. Ayan. So, sabi dito sa space daw, so kahit maingay yung tunog ng isang spacecraft, pag ikaw ay nasa labas ng space, hindi mo daw yun maririnig kasi hindi nakakapaglakbay yung sound wave kasi yung space kasi vacuum. Pag sinabing vacuum, no air. So, kapag walang air, ang sound waves hindi makakapag-travel. Okay? Sir, bakit sila, yung mga astronaut, naririnig nila yung sarili nila, naririnig nila yung sarili nila dun sa spaceship nila, sa spacecraft. Naririnig nila yung sarili nila sa spacecraft sa loob lang. Pero once na sila nag-step outside, okay, wala na silang maririnig doon kasi walang medium of tawag dito, walang medium para dun sa sound waves na mag-travel papunta sa tenga ng receiver. Okay? Ayan, dito na tayo sa uses of sound. Ayan, sound energy. Sound energy is very useful in many areas of life. Okay, the letter A, communication. Okay, talking to people, using phones and radios, public announcement. So, ang number one na mode of communication natin is through sounds. Yan, pag-uusap, pakikipag-usap, ayan, sa telepono, sa radyo, public announcements. Although meron tayong ibang mode ng announcement, halimbawa, social media, gagawa ka ng poster, gagawa ka ng announcement, pero mas iba pa rin kapag through speaking, yung mode ng communication. Sound helps us share information and express feelings. Ayan. Entertainment, ayan. Music and singing. So, yung iba sa atin, passion yung singing. Yung iba, nakakapag-relieve ng stress kapag kumakanta. Ayan. Mode of entertainment. Yun din po yung purpose o uses ng sound. Excuse me. Movies and televisions. Ayan. Kapag ako, minsan kapag medyo nai-stress o medyo nakakaroon ako ng iniisip na iba-iba, nanonood ako ng pelikula, ng movie. Ayan, may sounds yun. And then concerts and performances. Ayan. Sounds makes entertainment enjoyable and exciting. Ayan. Next, safety and warning. Ayan, sirens of ambulances and fire trucks. Ayan. So, yung mga sirens, siyempre, pagka, ako, nagbumotor ako araw-araw. Pag narinig ko yung sirena o tunog ng ambulansya at saka fire trucks, alam na namin kung ano ibig sabihin nun. Kailangan namin tumabi to give way para dun sa mga emergency vehicles. Ayan po yung ibig sabihin nun. Alarm clock, siyempre pag alarm clocks, ano ba ibig sabihin nun? Signal na yon para gumising ka na kasi may pasok ka na
or may gagawin ka. Ang mali nga lang sa iba, nag-a-alarm clock, pero hindi naman susundin yung alarm clock. Okay? Next, school bells. Ayan. Ito sa public school, mula nung sa public school ako, wala akong ano sa school namin, wala naman ako na-encounter na about sa school bells. Okay, pero yung ibang school, pag recess, nagbe-bell, lalo na sa mga private school, no. Pag recess may bell, pag tapos ng recess may bell ulit. Tapos pag uwian na may bell ulit. Pag start of classes na may bell ulit. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ina-announce doon na yung particular na gawain doon sa mga oras na yun. Okay? Ginagamit din ay sounds. Sound alerts us to danger or remind us of time. Ayan. Next, medicine. Ayan. Ultrasound used to see babies inside the womb. Ayan, yung ginagamit po para malaman kung mayroong baby sa tiyan ng isang nanay, ultrasound po ang gamit doon. Tunog, okay? Ayan, checking of internal organs. Bakit po yun? Kasi mas safe po yun. Kasi tunog lang yun. Unlike dun sa mga x-ray na mayroong radiation, ang sound walang radiation. Okay? Kaya yun ang ginagamit. Ayan, doctors use sound waves to help patients. Ayan. Next, navigation and science. Ayan, sonar used by ships and submarines. Okay? Kasi siyempre, um, sa dagat, siyempre, hindi naman kung ano yung paningin natin, pag wala tayo sa tubig, malinaw, di ba? Pero pag tayo sumisid na, kahit dumilat ang mata mo doon, medyo malabo kasi yung ating mata, hindi naman siya equipped na makakita sa ilalim ng tubig. Okay? Ganon din yung mga sasakyang pandagat natin pag mga submarine, mga ships. So para makapag-navigate sila ng maayos, gumagamit sila ng sonar. Mga sound waves yan na naka-scatter yan sa buong paligid ng isang sea vehicle na nakaka-detect ng mga bagay na pwedeng nasa within the vicinity ng tumatakbong ships para malaman nila kung safe ba yung dinadaanan nila o kailangan nila magre-route or mag-iba ng daanan para safe yung travel. Studying earthquakes. Ayan, yung tremors at saka vibrations ng mga lupa, yun yung ginagamit din para ma-detect kung ano yung gaano kalakas o kahina yung lindol. Okay? Excuse me. Detecting objects underwater. Ayan din po yun. Ayan. Sonar din yung ginagamit diyan. Okay? Kung alam niyo yung Titanic, ayan, yun din yung ginagamit diyan. Yun yung isa yun sa ginamit na pang-detect kung nasaan yung Titanic dati, yung sonar. And sound helps scientists explore places we cannot see. Ayun. Kasi yun, katulad ng binanggit ko, yung nung na-discover yung lugar na kung saan bumagsak o lumubog yung Titanic, napakalalim nun, hindi siya safe para sa isang tao na pumunta doon. Okay? Paano nalaman na nandun yun? Through sound waves din. Okay? Kasi yung sound waves naman, ano yun eh, yun lang yung safe, pinaka-safe na pwede nilang gamiting materials para ma-explore kung ano yung meron doon sa ilalim ng dagat na yun. Okay, last part, importance of sound energy. Ayan, nabanggit ito, medyo summary na lang to, no? Kasi nabanggit na to sa ibang ano. Helps us communicate. Ayan. Nakakatulong ito para sa pakikipag-usap natin sa ibang tao. Okay? Para masabi natin kung ano yung gusto nating sabihin, announcement, grievances, o ano pa. Keep us safe. Ayan. Paano siya nasabing keep us safe? Okay? Siyempre, nasasabi mo kung ano yung feelings mo sa time na yan o na-relay mo yung ibang information na pwedeng ikaligtas naman ng ibang tao. Number 3, provides entertainment. Ayan. Siyempre, hindi naman pwedeng laging serious na tayo. No? Hindi naman pwedeng serious na type lagi yung ginagawa natin. So, palagi yon na provides entertainment din yung nangyayari. And then number 4, helps in science and medicine. Okay, gaya ng binanggit ko kanina, no? Yung ultrasound, ginagamit yon sa yung pan-detect dun kung merong ano sa baby o kung nagdadalang tao na yung babae o hindi. And then sa medicine, yun din po yun. Okay, so yun lang po yung ilan sa mga
discussions namin kahapon, pero ito po, intended lang po ito as supplementary material para po kung sakasakaling medyo may nakaligtaan yung estudyante, pwede nga balikan to. Okay, pero syempre mas iba pa rin kapag yung discussion sa loob ng classroom yung mas effective pa rin yung discussion sa classroom kasi may interaction talaga ng mga estudyante doon. Okay? Yun lang po yun. Disclaimer lang ulit, ito po ay supplementary materials lang if ever na mayroong tanong yung estudyante. Okay? So, yun lang po. So, kung mayroon pa pong ibang siguro abang-abang na lang sa mga susunod na ila-live ko dito. So, yun lang po. So, magandang umaga, magandang araw po sa ating lahat. Okay? Okay, till next time po ulit. Salamat.